Isang magandang hapon po sa ating lahat. Isang pinagpalang hapon, beautiful day sa bawat isa po sa atin at welcome home back sa inyo at ako po ay nagagalak dahil nagkakasama-sama ulit tayo. At bago tayo po mag-umpisa, tayo po ay magsitayo para sa ating pangbunga at panalangin. Lord God, patuloy kaming lumalapit sa iyo at nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan, Jesus. At patuloy na dalangin namin na ikaw yung sama amin sa bawat pag-aaral namin ng iyong salita. Ma-absorb namin ang lahat ng salita mo na ito ay maisa pamuhay namin, Panginoon. At Lord God, sa bawat salita mo, Lord God, patuloy na magbigay sa amin ng pagbabago, pagbigay sa amin, Panginoon, ng transformation ng bawat buhay namin at maunawaan namin ang mensahe mo na ipapaabot sa amin. At Lord God, bigyan mo kami ng strong desire sa pakikinig at Lord God, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat na kami ay hindi matatakot kundi Panginoon, kami ay palalakasin mo ng salita mo, Panginoon. Ihanda mo po ang aming mga puso at isip at aming buong pagkatao sa oras na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, nandito po tayo sa series ng End Times. Ano po? Kayo matakot. At nung first Sunday, ang naituro ni Pastor ay yung the signs. Ano po? Yung signs na tinuro niya. So, yung mga signs po na nakikita po natin ngayon, kahit noong una pa, nangyari na at hanggang sa kasulukuyan, lalo nagiging worse. Ano po? Kung nabalitaan niyo po yung sa announcement ni Donald Trump, nabalitaan niyo yun, yung dahil nga sa gulo ng mundo na nangyayari ngayon, ang nais ng tao, matigil na yung gera, magkaroon ng peace. So meron po siyang international order na ipapalabas at para magkaroon ng pagkakasundo-sundo. At marami po mga Arab nation ang pumirma, ang nagsang-ayon na kailangan ng peace. So kung titingnan natin, palapit na po ang pagbalik ng Panginoon. Dahil darating na po, pero hindi po si Trump yung sinasabing Prince of dahil siya yung, di ba, meron false prophet na darating na siya yung magdadala ng kapayapaan at yun ang nais ng lahat ng tao sa mundo na magkaroon ng kapayapaan at maraming maliligaw. So pagka dumating na po yung time na yun po yung time na nasa tribulation. So kung ang pinag-uusapan ang tribulation, malapit na po ang rapture. So yung pag-aaralan po natin ngayon is about rapture. At yun dito po, pag sinabi mong rapture, yun po yung word na caught up. Caught up, ibig sabihin, meet up, na-meet mo yung sa taas, sa kalawakan. Ano po? So dito po sa 1 Thessalonians na binasa ng ating kapatid na 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. Basahin ko po doon sa English, dahil kanina po binasa sa Tagalog. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with a trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. And then 17, after that, we who are still alive, tayo po yung sinasabi nun, and our left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Take note po. And so we will be with the Lord forever. Wow, hindi ba tayo natutuwa dito? And therefore sa 18, therefore encourage one another with these words. Purihin po ang Panginoon sa kanyang makapangyarihan at banal na salita. At yun po yung ating inaasahan. So dito po yung pag-aaral po ng end times. Kaya po meron pong subject sa Bible School na eschatology. Ano po? Sa eschatology is derived from the ancient Greek word eschatos, meaning last or final. Combined with logos, ibig sabihin logi, pinag-combine siya, meaning word, study or teaching. It literally translates to the study of the last things, referring to the theological study of final events in history, such as death, judgment, and the end of the world. Okay, matakot. Christian eschatology is the study of the destiny of humankind, the Bible, which is the primary source of all Christian eschatology studies. So studying end times is not to scare us, but to prepare us. Yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa ating pong buhay, marami tayong pinaghahandaan,
Pasko, Bagong Taon, yan, yung mga occasion, mga events, binyag, libing, lahat yan, pinaghahandaan po natin, maging pag-abroad po natin, pagpunta sa ibang bansa, at yung mga pagta-travel po natin, vacation, yan, pinaghahandaan po natin. Pero, merong isang kaganapang siguradong mangyayari po, na dating at hindi natin alam kung kailan. Yan po yung pagbabalik ni Kristo at ang rapture. So dapat po, nakahanda tayo. At si Apostle Paul ay nagsabi, hindi para takutin ang church. Hindi para takutin ang church, kundi para palakasin, palalahanan, at paghandaan na may kagalakan at pananampalataya. Amen po ba? Yun ang nais ni Paul. So sa rapture po, yung mga may iwan, sa rapture, ay haharap sa mga matinding pagsubok, kahirapan, at uluhan. So sa panahon po yun ng tribulation. Amen. So gaya ng inilarawan ng Book of Revelation at ilang bahagi sa Book of Daniel. So ang message ng rapture ay hindi lang tungkol sa prophecy, ito ay tungkol din sa paghandaan ng ating puso. Amen. Kaya mga kapatid, kung mamaya, bukas, o mamayang gabi, bumalik ang Panginoon. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? So, yung paghahanda po natin, meron po tayong aaralin dito. Sa paghahanda po natin, ito po yung ating paghahanda na yung promise of His return. Paghahanda natin yung promise. Dahil pinangako niya, siya mismo yung nagsabi dito, akong Panginoon, mismo ang bababa mula sa langit. Ibig sabihin, so ito po yung second coming of Christ, wag po tayo malilito. Yung first coming ni Christ, nung siya po ay pinanganak. Tandaan po natin. So second, tapos umakyat siya sa langit. Siya yung bumaba na umakyat sa langit. So yung second coming, ito po yung kasabay ng rapture. So tandaan po natin yung second coming na pagbabalik niya, imimit natin siya in the air. Yung mga mananampalataya, mga Kristiyanong tapat at Kristiyanong hindi baluga. Tawag doon sa mga Kristiyanong hindi daw tapat ay Kristiyanong baluga. Ibig sabihin yung hindi siya seryoso sa kanyang pananampalataya. Tandaan po natin. So yung pong sabi niya dito sa promise na ito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, personal siyang bababa. Hindi po personal siyang bababa, literal. At hindi po ito sabi-sabi o katang isip lang o narinig lang. Dahil sinabi mismo ng Biblia. So literal siya. Dahil pag sinabing literal, totoong personal na mamimit siya, mamimit siya. Dahil sa book sa Bible po, maraming mga salitang parable, 'yan. Pag sinabing kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng kasalanan mo, dukitin mo. Kung literal 'yun, lahat tayo dito bulag na dahil lagi tayong nakakasala, di ba? So, yun po ay tawag yun, symbolic po 'yun. At ito literal mismo. Literal nating mamimit in the air. Dahil second coming na, darating na po. Kaya paghandaan po natin yung puso. Dahil ito po, sinabi dito kung maalala niyo po sa Acts chapter 1 verse 11, nung nakita nung mga apostol yung dalawang anghel, di ba nagpakita sa kanila, sabi nung dalawang anghel, kayo mga taga Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na nakita ninyong dinala pa ita. At kung paano siya dinala sa langit, ay ganoon din siya babalik. Ibig sabihin, pinatunayan mismo ng dalawang anghel. Kaya tayo po, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, serious na po natin yung ating mga buhay. Anytime na bumalik ang Panginoon, ready po tayo. Kaya tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? So marami simula po nung panahon pang yun, at kasama po ako doon. Marami nagsasabi na, matagal ko na narinig yan. Lagi naman sinasabi. Tsaka yung mga nagsasabi na yan, namatay na nga sila hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Di ba? Lagi natin sasabi. Ako din, nagsabi din po, dami po mga born again na narinig ko noon, pero namatay na sila, pero hindi bumabalik. Pero, ang katotohanan dito, kaya sila patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kasi hindi pa bumabalik, walang ebidensya eh. Pero itong ebidensya, ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, yan, wala. Sabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Makinig kayo. As some understand slowness, instead He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yan. Sa Tagalog po, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo,
binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Yung lahat ng nilikha ng Panginoon, gusto niya lahat maligtas. Ayaw niya isa man sa atin ay mapahamak. Yun ang nais niya dito. Kaya pinatunayan niya dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. So yung sinasabi ko po, kung naalala niyo po yung, kung napanood niyo na po yung pelikulang Left Behind. Sino po nakapanood nun? Makulong yata. Ako yata, dahil akong pinakamatanda dito eh. Pero hindi po, yun po yung old version po, maganda po yun. Pero may mga bagong version, tandaan niyo po, ano niyo po sa YouTube, Left Behind. Makikita niyo po doon na yung pong mga na-rapture, ang naiwan talaga yung mga damit lang. Habang nagpipreach yung pastor, naiwan yung Biblia, naiwan na yung mga nagtestimony, naiwan yung kung ano, basta ang ma-rapture yung katawang lupa, mawawala siya, tapos yung maiwan ng damit. Kaya may mga napapunod nyo po sa YouTube na na-rapture, pero iba yung scene, hindi po yung totoo na nagkaroon ng rapture. Magkakaroon po ng rapture in the end times. At malapit na po tayo dito. So, marami pong theory about rapture. Ano po? May theory na pre-tribulation, mid-tribulation, yung paniniwala, at yung post-tribulation. Doon po tayo sa pre-tribulation. Ano po? Bago mag-tribulation, rapture muna. Amen. Bakit po? Dahil sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ." So hindi po tayo mapapasama sa tribulation. Doon po tayo sa rapture. Tandaan po natin. So nandun po tayo sa pre-tribulation. Yun yung paniniwala natin mga Kristiyano po. So yung paniniwala naman ng mga iba, yung interpretation, nasa mid-tribulation daw. Habang daw tayo nasa tribulation, doon pa raw magkakaroon ng rapture. Ay, ang sama nun. Ibig sabihin ay nagsasuffer ka. Ay, ang sabi ng Panginoon dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, hindi tayo in-appoint para tayo mag-suffer ng wrath. Kundi, bago dumating yung tribulation, nakot na tayo ni Lord. Na-meet na tayo in the air. Ano po? Yun yung second coming. So, yung pong mid-tribulation, yun po yung magsasuffer, yung mga naiwan dito. Tandaan po natin. So, yung ating pong pinag-aaralan ngayon is informative po, para magkaroon tayo ng impormasyon. Habang tayo po ay nagpapatuloy, kasi marami tayong pinag-aaralan ng salita, pero minsan hindi tayo nagiging seryoso. Kasi hindi tayo nakakarinig ng mga katotohanan na darating. Nagiging naging lousy Christian po tayo, di ba? So ito po yung maging seryoso po tayo. And then yung iba naman, paniniwala, post-tribulation, dadaan daw yung post-tribulation, dadaan daw yung 7 years. Bago daw magkaroon ng rapture, ay lasog-lasog ng katawan mo bago ka ma-rapture. Dadaan ka sa mga matinding pagsubok. Yung mahihilig kumain, hindi ka pwedeng bumili ng pagkain dahil kailangan tatakang ka. Magpapatatak ka dahil gutom na gutom ka, hindi ka sanay magutom. Di po ba? Yung mga may sakit, magkakasakit, yung mga may sakit na dadalhin sa ospital, hindi ka makakapunta ng ospital, magpapatatak ka. So yung mga iwang Kristiyano na nag-stand firm sa kanilang pananampalataya, tatanggapin nila yung kamatayan. Tatanggapin lang kamatayan, wag lang sila mapunta sa impyerno. Dahil pag natatakan ka na, wala na pong bawian yun. Hindi na po kayo makakapagsisi. Dahil doon kaya kinikwento ko po yung Left Behind na pelikula, meron pong isang Kristiyano doon na sabi niya, tatanggapin ko yung 666. Pero bago siya tataka ng 666, sinalang muna yung kanyang ulo. Nandoon siya sa kung mapapanood nyo, yung blade na malaking blade, nandiyan dyan siya. Nung babagsak na yung blade, no, hindi ko tatanggapin yung tatak. Late na. Putol na siya. Kasi na-confess mo na na-renounce mo na yung Christianity mo So, kaya ang tanong, ligtas ba siya o hindi? Hindi siya ligtas. Kasi nauna niyang na-renounce yung kanyang pananampalataya bago niya tinanggihan, dinina yung pag 666. So, huli na ang lahat. So, maging matalino po tayo. Kaya nga, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng wisdom. Dahil ngayong panahon pong ito, maraming mga false prophet, mga false teaching na ililigaw yung katuruan para mga tao ay hindi mapunta kay Kristo.
Yan pong paghanda natin. So yung pong pre-trib na ating naranasan, yun po, 7 years po tayong magdidiwang sa langit. Sasalubungin po tayo ni Lord sa air, tapos magse-celebrate po tayo ng 7 years. 7 years naman, nagkakaroon ng tribulation sa lupa. So nakikita natin yung mga nangyari. So kawawa po yung mga mahal natin sa buhay. Kaya po tayo tinawag ng Diyos para po tayo mag-share ng salita ng Diyos sa kanila para hindi po sila mapahamak. Ako niiyak dahil marami po akong mga kamag-anak hindi pa nakakilala. So it's time. Kahit anong paraan po, i-message natin, mag-post tayo, sa group chat natin, i-share natin yung mga nangyari, mga testimony natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen po. So yun po yung pangako ng Diyos, yung comfort and assurance. Yung comfort and assurance, we are ensured that we are not abandoned, pero maging handa sa eternal home na ipinapangako ng Panginoon. Na sinabi ng John 14, verse 2-3, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sinasabi kung hindi ito totoo. So si Jesus mismo nagsasabi ito, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Dahil yung pangako niya, isasama niya tayo. Mansion po ang titirahan natin. At kaya maging faithful na po tayo sa Panginoon. Amen. So ang tanong dito, namumuhay ba ako? Nasabik sa pagbabalik ng Panginoon? O excited ka sa darating ng December dahil may 13-month pay ka na matatanggap? Excited ka doon sa teleserye yung pinapanood mo kung kailan matatapos? Excited ka na kailan lalabas yung bagong iPhone? Excited ka kung kailan darating yung hinihintay mong kapartner mo? Hindi tayo excited sa pagbabalik ng Panginoon. Tanungin natin ang sarili natin kung handa na ba yung ating puso. So, promise ng Panginoon dito sa pagbabalik niya, yung motivation for believers. Ito yung katuruan na huwag tayong matakot sa kamatayan or future na mangyayari. Sa halip ay manibig tayong ma-reunite tayo kay Christ na forever yon. Amen. Kaya nga yung inuulit ko yung sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, hindi tayo inapoint ng Panginoon para tayo mag-suffer, kundi para ma-meet natin siya forever. Amen. So huwag mawala ng pananampalataya at pag-asa. Kahit magulo ang mundo, may promise na may babalik at sasalubungin tayo sa alapaap. Amen. Number 2 points po natin is the call to readiness. Yan. Yung spiritual alertness natin, kailangan dun yung holiness, yung active service natin sa Panginoon because Christ's returns is imminent. Sabihin natin, imminent. Ibig sabihin, malapit na, and unexpected po yan. So it emphasizes being found faithful. Yan po yung sinabi ng Matthew 24 verse 13 na sino man magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So kailangan madatnan tayo ng Panginoon na faithful. Hindi nandoon sa tungitan tayo madatapnan o kaya lasing tayo sa kalsada. So kailangan maratnan tayo ng Panginoon na busy tayo. Hindi tayo busy sa kung ano-ano man. So, dapat maging maratnan tayo, Panginoon, na busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. O, nasa pamilya tayo na tayo po ay nagiging example ng ating pamilya. Kaya sabi niya dito sa Mark 24 din, verse 44, kaya maging handa rin kayo dahil ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Amen. So, ang rapture ay biglaan. Wala pong announcement, parang magnanakaw yan. Hindi pwedeng sabihin na, hindi pwede sabihin, para Ricky, may magnanakaw sa iyo, pumunta dyan ha, ganitong oras, pupunta sa bahay mo. Hindi naman ina-announce yun, kundi ang magnanakaw, darating yan, hindi mo inaasahan. Amen. So, kailangan po nating maghihanda. Hindi din yung pagdating ng Panginoon, naku, 5 minutes na lang, darating ng Panginoon, kailangan mag-ayos na tayo. Amen. So, yung rapture ay biglaan talaga. So, yung pagiging handa ay hindi minamadali. Piniprepare po yan. Katulad po ni Noah. Di ba si Noah, nung sinabihan siya na gumawa ng arko, nag-prepare siya ng matagal. Pero mga tao hindi naniniwala dahil hindi umulan doon sa lugar na yon. Pero sumunod siya. So napaka-importante din po dito yung obedient heart natin.
pagsunod natin sa salita ng Diyos. Dahil pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, hindi ka naman ipapahamak ng Diyos eh. Meron ba ditong sumunod sa Diyos na napahamak at nasira ang buhay? Amen. Yung mga lumayo sa Diyos, yun ang nasira ang buhay. Amen. So pag nandun tayo sa inner circle ni Lord, pag nagbagsak siya ng pagpapala, sabog yung parang dynamite yun, tatamaan lahat na nandun sa circle. Kaya huwag tayong aalis sa circle ng Panginoon. Amen po. Amen. So, yung ding wise virgins, di ba, 10 yun, pero yung 5 wise. Di ba? Nagtira sila ng reserba. Yung 5, wala silang reserba. So, kailangan, sa buhay po natin, may reserba tayo. Nire-reserva natin yung ating emosyon, nire-reserva natin yung ating spiritual life, nire-reserva natin lahat ng kabutihan na naabutan tayo ng Panginoon na nandoon. Kasi pagdating po ng end times, at nandun na tayo sa may judgment seat of Christ. Dalawa po yung event na mangyayari sa taas. Habang nagsasuffer yung mga nasa lupa, merong events na masataas na dalawa. Ano yung una? Bema seat of Christ. Yung Bema seat of Christ, yun yung judgment ng ating ginawa, mabuti man o masama. Yun, ano tayo ng Panginoon. And yung number 2, yung marriage supper of the Lamb. Kakasal tayo doon sa tayo po yung ikakasal sa ating Panginoong Hesus. At nakasuot tayo yung purong puti. Amen. So, doon po sa langit, wala na pong iyakan, wala nang pain, wala nang utang, wala na lahat. So, nandun po lahat ng kabutihan ng Panginoon. So, siya po yung bridegroom. Ano po? So, meron pong pangyayari sa isang church na totoong nangyari po ito. Ano po? About rapture. Ang sabi ng pastor, mayroon daw nilagay sa kanyang Panginoon na ang Panginoon daw ay darating ng September 21, 22, and 23. So 3 araw yung pagpipilian. So dumating po yung September 21, hindi dumating ang Panginoon. Ang mga tao, mga member po ng kongregasyon, nag-resign sa trabaho, ibinenta lahat ng mga pang-ari-arian, pati bahay, dahil nagsama-sama na sila, dahil alam nila darating ang Panginoon. Dahil yun ang in-announce darating daw ang Panginoon. September 21, hindi dumating. September 22, hindi din dumating. Ako, sabi, mayroon pang isang araw tayong natitira. Dumating yung September 23, hindi rin dumating. So disappointed yung mga tao. Tinanong nila yung pastor, bakit hindi dumating ang Diyos? Alam mo ang sagot ng pastor? Nagbago ang isip ng Diyos. Kaya hindi siya bumalik. So marami po kaya po maging matalino po tayo. Amen po. Totoo pang nangyari, hindi po kwento-kwento yun. Totoong nangyari. At sa Amerika din, nangyari yun din po. Na may marami mga kwento. Magbasa po tayo at manood tayo ng mga kwento ng about sa church. Marami tayong matututuhanan. So, ang challenge po sa church, hindi po sapat yung attendance natin. Amen. Hindi po sapat na, kilala ako sa church kilala naman ako ni pastor, kilala ako ni Ate Lynn, kilala ako ni Sister Leia. So, yun yung pinakang ticket mo. Kanya-kanya, salvation po is personal. Kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya tayong trabaho. Hindi po natin pwedeng iasa sa pastor, hindi po natin pwedeng asa kay Brother Noel o kay Sister Jinky. Lahat po tayo accountable sa lahat ng ating ginagawa sa harap ng Panginoon. Amen po. So, hindi rin sapat yung ating mga ministry position. Amen. So, yung spiritual readiness, ang kailangan natin is meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon. Meron tayong repentance every day na wag natin patatagalin. Mag-repent agad tayo pag nakagawa ng... Yung prayer life natin, yung ating pagbasa ng salita at yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. At yung pagpapatawad ng ating puso. Number 1 po. Kasama po yan. Dahil pag hindi ka nagpatawad, lugi ka. Dala-dala mo yung sama ng loob, yung taong hindi mo pinatawad, masarap ang tulog, masarap ang kain, tumataba, ikaw namamayat. Amen po. Lugi tayo. Huwag tayo maabutan ng rapture na kulubot yung maka natin, puyat tayo at may eyebag. Amen po. Magpatawad na lang po tayo. And then, isa pa sa readiness po natin, yung separation from worldliness. It reminds us na ang mundo ay hindi temporary. Ang mundo ay temporary lang. Ang believers dapat maabutan ng Panginoon na spotless and blameless. Amen po. Yan ang katunayan ng sinabi ng Hebrews 12:14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao
at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Masakit. Masakit, di ba? Kaya kailangan tayo magpatuloy. So, may mga taong sasabihin naman ay, magbabago rin naman ako eh. Busy lang naman kasi ako, kaya ito muna, i-enjoy ko muna yung promotion ko. At saka, paano hindi ako makaka-attend dahil yung amo ko lagi may favor sa akin, kaya hindi ko siya matanggihan pag Sunday. Yung mga ganun na mga katwiran po natin. So, palaging meron tayong excuses. Amen, amen po. So, lahat naman tayo nakaranas niyan. At gawin po natin, magpalakasan tayo, ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos, at ayusin din natin yung pananampalataya natin. Gawin po natin na ayusin yung ating pamilya. Kung meron po tayong kasamaan ng loob, meron po tayong hindi napapatawad, patawarin na po natin, iwanan natin yung mga secret sin at pagsisihan natin yung mga kasalanan. Tumalikod na po tayo doon at wag nating ulit-ulitin. Magbalik tayo sa prayer word natin, yung ating word of God, at tuloy-tuloy yung ating paglago, at tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Panginoon na pagsiserve natin sa Kanya. Amen po. So number 3. Number 3 is the call to a purposeful life. Living a life pleasing to God. Alam po natin to. Using time and talent na gagamitin natin for His glory alone. Amen. Huwag masayang o lumipas ang panahon na hindi tayo nagagamit. Pwedeng nakaupo lang tayo, upuers lang tayo dito sa church po. Gamitin po natin yung talent natin. Marami po akong narinig, kahit hindi magandang boses, nagpapagamit sa Panginoon, pero pag napakinggan mo yung boses, yung kanta nila, may anointing. Amen po. Kasi ginagamit mo, gusto mong magpagamit sa Panginoon, gusto mong mag-glorify yung Panginoon sa buhay mo, kung anong meron ka. Ayun lang kaya mong ibigay Pero marami pang siyang side na hindi natin nakikita. Meron pong tao na naglilingkod, na nakita natin sa unahan, pero hindi natin alam. Nakaupo pala dyan, nag-i-intercede pala. Ministry po yun. Yung pagdating dito ng maaga, ministry po yun. Yung pagluluto, ministry po yun. Lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon at para sa church, ministry po na maabutan tayo ng Panginoon na nandoon tayo sa kalagayan na naglilingkod po tayo. Kaya kung babalik ang Panginoon, ngayon, paano dapat tayo mamuhay sa ating pananampalataya? Amen. So, i-lead po natin ang ating pamilya, i-lead po natin ang ating tahanan spiritually. Pag-pray natin yung ating mga anak, mayroong mga anak, kami po, may anak na rin. Okay, pag-pray natin, lead natin sila, maging example tayo para sa kanila. Amen po. Yun po yung gagawin po natin. Yun po yung purposeful life natin na ginagawa. Sa pamilya po yun. Sa mga kabataan naman, huwag sayangin ang buhay sa mga temporary pleasure. Yan, yung mga ML na yan. Huwag tayo magpuyat dyan. So, God has a purpose for this generation. Yung generation, lagi may purpose ang Panginoon para sa inyo. Hindi ibig sabihin na bata pa kayo, ay para sa aming mga matatanda dito, yung paglilingkod sa Diyos. Hindi po, lahat po tayo. At mga kabataan po, gagamitin po kayo ng Panginoon sa malaking mission. Paglabas nyo po dyan, nakita ng mga kakilala nyo, naiiba kayo sa kanila. Yun po, nakakapag-evangelize na po tayo nun. Amen, mga kabataan? Ilan ba kaming kabataan dito? Kakaunti na lang kami di ba? So, sa trabaho naman, be honest. Ano po? Nagre-react siya, di ba? Yan, sa trabaho po natin, be honest naman tayo. Ano po? Ipakita po natin i-represent natin si Christ sa ating mga trabaho. Amen. Sa pagtrabaho natin, nakikita si Kristo. So, ang taong excited, ang isang Kristiyano excited sa pagbabalik ng Panginoon, hindi po tamad yan. Spiritually, hindi po tamad. Physically din, o kaya dahil tayo naging tamad, dapat maging masipag tayo. Hindi tayo lukewarm, hindi tayo, anong tawag sa Tagalog sa English? Maligamgam, tayo maligamgam. Na medyo malamig. At hindi tayo laging naka-attach sa mga pleasure ng mundo. Amen po. So, sa Colossians 3:23, ang sabi dito, when you do it heartily unto the Lord and not for men. And sabi naman sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light shines before man that you may glorify your Father in heaven. So lahat ng ginagawa natin
naging mabuti tayo dahil sa grace ng Panginoon at ginagawa natin ito, nakikita ng mundo ang nag-glorify ang Diyos, hindi ang ating sarili. Amen po. So, nandun po yung ating magsisimikap na mapaluguran ang Panginoon. So, doon po sinabi din sa Ephesians chapter 2, verse 10. So, habang naghihintay tayo sa Panginoon, mag-serve tayo. Mag-share tayo ng salita ng Diyos, mag-evangelize tayo, at dahil marami pang soul ang dapat nating maabot. Paglabas lang po natin dyan, ang dami pong soul na masasalubong natin dyan. So, marami po tayong tatrabahuhin pa. Amen. So, makipagkasundo na kung meron pa tayong kasamaan ng loob. Baka mamaya, dumating ang Panginoon, masama pa rin ang loob mo. Mamaya, pagdating sa langit, siya pala yung bantay doon sa pintuan. Hindi ka makakapasok doon. Gusto mo, papasok ka o babalik ka sa lupa. Tuloy tayo. So, magpatawad na. Magkasundo na. Para hindi na tayo maabutan pa ng Panginoon na gano'n ang ating... At kung meron man tayong mga pagkakautang, bayaran na. Baka mamaya, na-rapture na. Masama ang loob ng iniiwanan. May utang sa akin yung rapture? Hindi pwede. Hindi papayag. So, mag-shine tayo for Christ. Amen. Kailangan na mag-shine natin buhay for Christ. And number 4 is the joy of a blessed hope. Yan. Sabi sa verse 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, itong mga aral na natutunan po natin, magpalakasan po tayo. Amen. Pag meron pong nanghihina, meron pong may sakit, meron mga may pinagdadaanan, tawagan natin, i-message natin sila at i-encourage po natin sila. Magkaroon po tayo ng time para makapag-share ng salita ng Diyos. Ma-share natin ma-share natin yung dadaanan ko rin yan Ilagay natin yung issues natin sa kanila. Madali makarelate po yung mga tao may pinagdadaanan pag inire-relate natin sarili natin sa kanila. Amen po? So, ganun po ang gawin po natin. So, ito pong the joy of a blessed hope, ito po yung comfort and encouragement. It acts as a comfort in difficult times, allowing believers to endure suffering with the knowledge that their situation is temporary and that they will be with Christ. Lagi natin sasabihin, temporary lang yung problema mo. Sinikbuhising nga walang kamay, walang paa. Kaya walang problema. Di po ba? So, pero nabuhay siya at nakapaglingkod sa Diyos. Nagamit siya ng Panginoon sa iba't ibang tao ng mundo. Nakarating nga ng Pilipinas Nakarating siya ng Malaysia. Yung pong nangyari sa kanya sa Malaysia, tinaniman pa ng bomba yung kanyang unit ng tinutuluyan sa hotel, pero walang nangyari sa kanya. Kasi nga may plano ang Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, hindi po tayo isolated sa bawat buhay po natin bilang Kristiyano. Lahat po tayo may purpose. Lahat po tayo ay magtatrabaho. Kaya salamat po sa mga churches na masisipag mag-evangelize. Katulong natin sila. Amen. Kaya wala pong dapat denomination, wala pong comparison. Amen po. Lahat po tayo nagtatrabaho to win souls. At yun po ang nais ng Panginoon, maligtas lahat ng mga tao, magkaroon lahat tayo ng joy, a blessed hope, na inaasahan po natin. Amen po. Katulad po yung pag-iintay po natin sa Panginoon, katulad po ng isang ama o magulang na pumunta ng ibang bansa, naiwan ka sa Pilipinas, kung nakaka-relate tayo dito, naiwan ka sa Pilipinas at pinangakuan ka ng magulang mo na babalik ako dyan at pagbabalik ko, isasama ko kayong lahat. Di ba? Magiging emotion po natin, no? Hindi naman tayo matatakot Excited ka. Magpiprepare ka, maghahanda ka. Amen. At magagala ka. Makakasama ko na ang aking mga magulang. Magsasama-sama na po ang buong pamilya. Ganon din po yung paghihintay natin sa Panginoon. Kung tayo po ay nawala ng mahal sa buhay, meron pong reunion kay Christ. At mamimit po natin yung mga mahal natin sa buhay doon. Kaya lang, pagdating natin doon, magkakapatid na lang tayo. Amen po. Wala na yung mag-asawa o kaya wala na po yung. Pero, after po bibigyan ko lang po ng kanyang kaunting, dagdag ko lang po Pagkatapos po ng 7 years na reign, 7 days na nandun tayo sa langit, reign. Millennial reign. Kaya tatanungin ko kayo, ano yung hayop sa langit? Meron bang hayop sa langit? Hindi po yun. Sa langit po ba merong hayop? Magka muna, yung may alam mo muna sa sagot, pipigain ko itong mga to. Sa langit po ba may hayop? Ano?
Hindi naman ano lang yun. Ano sabi mo? Kabayo. Tama po yung sagot niya, kabayo. Kasi po sa millennial reign, lahat po ng mga na-rapture, kasi ganito yun eh. Sabi dito sa verse 16 to 17, di ba? Maunang ma-rapture yung mga namatay na mga Kristiyano noong una. And then tayo yung mga naiwan, tayo yung susunod. So yung mga abo na napunta kung saan-saan, halimbawa, yung abo mo, na-cremate ka dito, itinapon mo sa dagat, pagdating po ng rapture, mabubuo po yan kahit nasaan lugar yan. Ganun kahiwaga yung Panginoon, kung yung kanyang creation. Mabubuo po yan at magiging glorified body. Pero pagbaba natin din sa lupa, kasama natin ng Diyos, nakasakay siya sa kabayo. Nakasakay lahat tayo sa kabayo. Pero yung pagbabalik ng Panginoon, hindi lang sa alapaap. Di ba yung second coming niya, isa alapaap lang siya, na meet? Pagbaba nung, yung millennial reign po, tutungtong na yung paan ng Panginoon sa lupa. At kahit glorified body na po tayo, tatanungin ko kayo, pag glorified body na po ba tayo, pwede pa tayong kumain? Eh, glorified body na tayo, di ba? Wala nang, yan. Hindi na tayo pwedeng kumain? Eh, may mga ko ng information. Ha? Mag-worship. Nung si Kristo po ay naalala niyo po yung si Jesus Christ nung nakita di ba namatay siya tapos nabuhay, glorified body na. Kaya nga hindi siya nakilala ng mga disipulo. Sino tumulto? Nakita niya doon sa ibabaw ng tubig. Multo lumalakad. Hindi ako ito. Si Jesus nga. Tapos punta sila sa tabi, tapos nakita nila si Jesus nag-iihaw na ng isda. Kumakain si Jesus, binigyan niya mga disipulo. So kahit glorified body na po tayo, pwede pa tayong kumain. At sa millennial reign po, pagbabalik po natin, pwede pa tayong mag-share ng salita ng Diyos. Kasi po doon sa 7 years tribulation, meron pa rin pong maliligtas. Meron pa rin maliligtas at meron pa rin hindi tatanggap. At yun ang share natin. Ang kagandahan lang, glorified body na tayo. Ang kagandahan, kasama natin si Jesus Christ, nakasakay sa kabayo, pababa. So may hayop po talaga sa langit. Kabayo, nakasakay siya sa horse. Amen po, yun po ay karagdagan ng pong information. So, kaya po sa ating buhay, pag dumaan po yung ating mga pagsubok, hindi permanente yung suffering. Sabi mo sa katabi mo, hindi permanente ang suffering. May eternal joy na naghihintay sa atin. Amen. And one thing more, this world is not our permanent home. It's not our final home. Dahil itong mga sakit, luha, pagkawala ng mahal sa buhay, problema, injustices, dito lang po yan sa lupa. Kaya ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 4, 21 verse 4, sabi niya dito, wala yata ako. Yan, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Lumipas na. Wala na tayo dahil may eternal joy sa presence ni Lord. Yun po yung pangako. So bakit hindi tayo magsiseryoso? At bakit hindi natin kayang i-share yung salita ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay? Amen. So ang gagawin po natin, maglaan tayo ng oras para sa ating mananalangin, sa salita ng Diyos, ayusin ang relasyon sa kapwa, huwag sayang ng oras, ibahagi ang kaligtasan at pag-asa sa iba na wala pang totoong relasyon sa Diyos. So, sa mga wala pang pananampalataya, mga kakilala natin na hindi pa nakakaroon ng relasyon sa Diyos, sabihin natin sa kanila, buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang puso mo, kapatid, kay Jesus habang may oras pa. Dahil totoo ang rapture, totoo ang pagbabalik ng Panginoon, at totoong may second coming, totoo ang langit, totoo ang impyerno. Tandaan po natin. Amen. At para naman sa mga tumalikod sa Diyos, kapatid, bumalik ka na. Habang may oras pa. Hindi po ako nagpapatawa. Totoo po talaga yun. Amen. So ang ating pong conclusion, ang rapture ay hindi para katakutan, kundi para paghandaan.
Ito ay paalala na ang buhay natin dito ay pansamantala lang. Kaya habang may oras pa, mamuhay ng may kabanalan na tila ba matagal pang dumating ang Diyos. At mamuhay ng handa na tila darating siya sa oras na ito. Amen po. Kaya ang challenge po sa atin ng Biblia, sa Luke 12:40, kayo man ay dapat maging handa dahil ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Kaya ang tanong, handa ka na ba? Tayo po ay magsitayo. Hallelujah. Lord God, ready na. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong salita na laging nagpupuno sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa bawat kakulangan namin, Panginoon. Lord God, kung anuman yung mga nagawa namin kasalanan noon hanggang ngayon, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Yung pagbabalik mo, Lord God, yung second coming mo, ito po hindi pananakot sa amin, kundi pagpapalakas sa amin, pagpapabigay sa amin ng pag-asa at kaligtasan, kaligayahan, Panginoon, kagalakan sa amin na mamit ka namin, O Lord. At darating ang oras na yun, Panginoon, na dalangin namin, maratnan mo kaming busy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, hindi sa mundong ito. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatid namin narito, maging sa mga nasa online. Lord God, ito po ay magsilbing paalala, katuruan, lesson, no, Lord God, para sa bawat isa sa amin, hindi lang sa isa, kundi para sa lahat, Panginoon, na maratnan, na pagbabalik mo, Panginoon, maratnan mo kaming spotless, blameless, O Lord God. Hindi mo hinahanap yung perfection, Panginoon. Ang hinahanap mo, yung totoong puso namin sa paglilingkod sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy na inilalapit namin ang mga kapatid naming narito, Lord, dito sa lugar ng PISA, sa lahat ng outreaches ng CIY at sa lahat ng mga churches, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, maratnan mo ang mundo na maraming maliligtas dahil yun ang kalooban mo na walang mapahamak, O God. At hindi ka nagbibiro sa iyong sinasabi, totoo na ikaw ay umakyat sa langit at bumaba at darating ka, babalik kang muli. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga pag-asang binigay niyo sa amin. Salamat sa salita mo na nagpapalakas sa amin at i-dismiss us with your love, joy, nandoon yung peace, Panginoon, sa aming puso, nandoon yung pagpapatawad. Lord God, baguhin mo ang lahat ng aming mga negative emotions sa oras na ito. Lord God, lalabas kami dito, Panginoon, na hinugasan mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Dilinis mo na ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis. At Lord God, sa iyong mga kamay namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay mula sa oras na ito, araw-araw ng buhay namin. Samahan mo kami, give us the divine protection and provide everything we need, and especially your presence, Lord, na sumama sa amin araw-araw ng buhay namin. Salamat, O God, sa iyo namin pinagkakatiwala ng lahat at sa iyo namin pinibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba sa aming sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos na ligtas ay sumigaw na malakas na. Amen. Amen. God bless po everyone.